medyo nagtataka lang ako ngayon guys sa mga oras na to. Kasi diba before, may mga nabalita na mga online loan application or OLA na na-revoke na yung license nila to operate. Pero at this time, na nag-scroll ako ng mga loan application ko sa phone ko, may mga loan application pa rin akong nakikita na still ongoing at talagang active pa rin sa ngayon. And ngayon nga guys, tinry ko tong si Quicklock kasi ina-advertise pa rin tong si Quicklock. Diba itong loan application na ito is isa doon sa mga na-revoke na yung license nila to operate. And ito nga guys, active na active siya dito sa aking App Store. And dito nga guys, kung mapapansin mo, meron pa rin siyang 216 ratings and 4.0 star. Which is, patuloy pa rin siya nag-ooperate, patuloy pa rin siyang nagpapautang sa ngayon. So dito guys, na-curious ako sa application niya kasi malay mo nga naman no, kasi dito nakalagay sa what's new, bug fixes and stability improvement. So tingnan natin guys kung may improvement nga ba kahit siya ay na-revoke na yung license to operate, which is parang kung iisipin mo ha, parang illegal na talaga kasi na-revoke na nga yung license mo, bakit existing ka pa rin at patuloy ka pa rin nag-ooperate. And marami na rin akong nagbabasa talaga na bad comments about dito kay Quicklock na mataas nga daw yung interest, yung iba naman grabe daw mangharas. At kung ikaw naman ay first timer at wala kang idea about dito kay Quicklock, talaga pong mapapaklik ka sa ads nila ha, kasi dito nakalagay na get cash, quick, and effortless. So, 50,000 nga daw yung highest loan amount dito. And dito nakalagay ha, na low fees tong si Quicklock, no fraud charges, and 100% transparent yung fees niya. So, meron ditong details of the loan. And, nakalagay pa sa ads nila na super easy application process, no collateral, no income documents ang kailangan. So, dito guys, syempre, bago ka magpa-juto sa mga gantong mga ads, hayaan mo muna na kaming mga vloggers ang sumilip nito para sa inyo. And ako muna rin yung magta-try nito kung meron nga bang improvement, kung ano nga bang bago dito kay Quicklock, may bago ba. Pero dito guys, hindi porket vinlog ko ay nire-recommend ko na kayong umutang dito. Hindi po guys. So dito, i-share ko sa inyo kung anong nakita ko dito kay Quicklock, kung bakit still ongoing pa rin siya at kung ma-approve ako dito guys. So bago natin puntahan si Quicklock kung anong update na sa kanya, kung maganda na ba yung kanyang application and maasahan na ba to? Bago natin tong puntahan, sa mga gusto nga pala dyan sumali sa aking pa-Gcash giveaway, naku, nag-announce na po ako ng 5 lucky winners nung Monday and baka nandun yung pangalan mo. I-check mo na po yung upload ko ng Monday para malaman mo kung sino yung 5 lucky winners natin, and at the same time, at manalo ka na rin sa ating pa-cellphone giveaway every last Monday of the month po yun. So ganito lang guys yung mechanics, magsusubscribe ka lang po sa aking YouTube channel, ilalike mo tong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. So doon guys, pwede ka na manalo sa ating pa-Gcash at pa-cellphone giveaway. At huwag na nating patagalin pa, sisilipin ko na itong si Quicklock para sa inyo. So keep on watching guys. And disclaimer po muli no guys, hindi po porket binlog ko ulit siya, nire-recommend ko na kayong umutang dito. For awareness lang man po ito, para malaman nyo na rin kung bakit still operating pa rin tong si Quicklock at kung okay na siyang utangan. And magkano ba yung pinapaloan niya sa atin. So dito guys, kay Quicklock po, wala po siya sa Google Play Store. Pilit ko siyang hinahanap sa Google Play Store, wala po si Quicklock. Still ongoing lang po siya sa mga iOS phone. And ito nga guys, no, 216 pa lang yung ratings niya. And syempre, as usual, login ka lang using your active mobile number. And dito guys, yan yung mga fill upan dito. Same pa rin naman before, no, personal information. And dito guys, yan, employed or not employed. Pwede pala dito yung walang trabaho, no. So yan guys, i-next lang natin yan. And dito, 3 guarantor lang po or co-makers lang po yung hinihingi nila. So nakalagay dito, to enrich your credit profile and improve approval rate, please choose guarantors or co-maker from your address book. So yan guys, piliin mo guys kung sino pipiliin mo yung 3 guarantors mo or co-makers kasi delikado yun. Kasi baka mamay tawagan sila, pero tatawagan talaga or iti-text yung mga yan. Kapag ikaw mismo ay hindi nasagot sa mga tawag nila, so sila yung guguluhin. Kaya isipin mo maigi sino ilalagay mo dito, no? And ito po sa mga ID, ito po yung mga pwede dito kay Quicklock. UMID, driver license, national ID, or national ID yung electronic, pwede yun, SSS, passport,
PhilHealth, TIN, Postal Card, and Voter's ID. And after nun, ito po kung saan mo pwedeng ma-receive yung pera mo. It's either e-wallet or online bank. Sa GCash, ShopeePay, Coins, PayMaya, GrabPay, and OmniPay. So, click natin yung use e-wallet and dito na nga guys, no, ito po yung in-approve na loan amount sa akin ni Quick lang ngayon. 3,000 pesos po. From 1,500 ang kababaan to 3,000 pesos. So, dito guys, depende pa rin po ito, no. Kung sa akin po is gantong amount, pwede pong maiba sa inyo if ever na magta-try kayo. So, dito guys, may loan term siya na iba-iba. May 3 terms, 4 terms, and 5 terms. Na 180 days daw yung loan term. So, dito wag kang maniniwala sa 180 days. Baka kasi magulat ka na lang, naniningil na pala itong si Quickla at hinaharas ka na pala, no? So, dito guys, may first repayment siya. So, ngayon nag-apply ako sa kanya is August 10, guys. So, ang repayment ko ng sunod is August 25 po. Dito guys, kapag po 3 terms yung pinili ko sa 3,000 na loan amount, ito po yung mga schedule or repayment plan niya. So, August 25 po, 2024, yung next kong babayaran, which is 1,500. And then, after 14 days po, which is September 9 po ulit siya, babayaran ko na ulit siya ng 1,500. So, dito guys, wala po ditong loan details na nakalagay, which is repayment plan lang po. So, dito hindi po nakalagay kung magkano yung ibabawas at kung magkano yung exact na amount na marireceive mo dito kay Quickla. Kaya, medyo delicate itong mga gantong loan application ha, kasi hindi mo alam kung magkano yung marireceive mo. Hindi mo siya mapapag-isipan kung malaki ba o maliit yung marireceive mo. Kasi 'di ba, repayment plan agad yung nakalagay dito. Hindi po nakalagay kung mga ano yung mga ibabawas. And dito nga guys, dito sa fourth plan, yan, kada 1,000 yung ibabayad mo. And then dito sa fifth terms is 750 kada 14 days. Yun nga lang yung nakakalungkot dito kay Quickla, no? Wala po siyang loan details kung magkano yung mga ibinawas at kung magkano yung exact amount na marireceive mo, which is yun nga dapat yung dapat mong malaman kapag lalo ka first time ka na maglo-loan dito. So dito guys, magugulat ka na lang pala. If ever man na click mo yung submit button, magugulat ka na lang pala dun sa marireceive mo. Wala ka na magagawa kasi na-receive mo na yung loan amount na yon. Hindi ka man lang nakapag-isip kung ika-cancel mo or mag-go ka dun sa offer niya. So, dito guys, wala pong nakalagay. Kaya, ingat pa rin kayo sa mga ganitong loan application nga. Kasi hindi mo alam. Doon sa 3,000, 1,500 lang pa yung marireceive. Hindi mo na napag-isipang mabuti. Kaya, sa mga ganitong loan application, ako, magdalawang isip kayo na mag-apply dito. And dahil nga yan, wala namang nagbago kay Quickla. Same pa rin naman siya. Pinaka nakikita ko guys na magugustuhan ng iba, doon sa term niya, no? Which is installment plan nga siya. Which is nahati ng 14 days ng 14 days, which is 3 term, 4 term, 5th term. Yun yung nakita ko maganda sa kanya kay Quickla. Pero, hindi ko nagustuhan is wala siyang loan details. Yun nga lang, no? And, di natin alam kung mataas ba yung interest na ipapatong dito or what. So, yun lang po yung mga nakita kong mga cons and pros dito kay Quickla. Syempre guys, sa mga ganitong loan application, talagang do your own research muna bago kayo mag-click ng submit application. And then, wag kayong papapukaw dun sa mga ads nila, no? So, that's it. Sana nagkaroon kayo ng konting idea about dito kay Quickla na still ongoing pa rin. Pero thank God kasi wala na siya sa Google Play Store. So kakaunti na lang yung kapag-download nito if ever man. And sana mapanood to ng mga bago pa lang dyan mag-a-apply kay Quickla. And yun, mapapag-isipan nila yun. So that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click na subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa ganitong usapan, lalong-lalo sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next vlog. Gone, breathing.